tulungan po kami lahat ng mga nanonood. Tulungan niyo po si Mama mag-deliver. Panggaan po namin sa school. Wala po talaga po si Mama. Araw-araw po siya maghahanap ng mautang pero wala naman po nagpapautang. Siguro po walang pambayad po si Mama. Kaya wala nagpapautang, ano? Wala na kayong gamit? Meron po kami dyan pag di po nakabili si Mama, tatahiin na lang po namin. Tatahiin nyo na lang. Notebook ang Po na lang po. tatahiin mo. Alam niyo pong simula pa po siya niyang grade 1, binigay lang po yun sa kanya. Mula pang grade 1, grade 5 na siya ngayon. Tinatsagaan ko lang po So, labahan. 4 years na niyang gamit. Po, kasi hindi ko man po talaga kaya. So, bigay lang sa kanya. Subscribe to my channel. Mga katuwang sa kalsada tong motor natin. Punta tayo dun sa mag-iina ni na Alma. Sana nandito si Ate Alma. Sana umuwi ng tanghali. Yung mga bata, definitely ganitong mga oras andito yun. Kasi tanghali na, alas 12 na halos. Nabanggit sa akin ni Kagabi na yung huling punta niya rito, di lang niya naisama sa vlog. Si Tay Tomas daw pinuntahan dito si Ate Alma. Yan. Dito na tayo. Tao po. Ay, nagpapahinga tong mag-iina. Pasensya na sa istorbo ha. Pasensya na sa istorbo. Oh, hello, doggy. Oh, presko naman ng lugar mo, Ate Alma. Mainit ano? Sobrang init, lalo ngayon. Grabing init natin ngayon. Medyo natagal-tagalan ako makabalik dito, Ate Alma. Pasensya ka na ha. Kumustang hanap buhay mo? Ha? Parang may sakit ka. Ha? Uso ngayon niya kasi nga sa panahon natin. Bless mga bata. To see, anong pangalan nga nito ni Beautiful? Bait. Dito na lang tayo siguro, Ate Alma. Ano? Grabing init diyan sa loob. Pat tali yung kamay mo. Ay na ano po ng kutsilyo pagbalat ko ng kalabasa kahapon. Andun ka pa rin ba sa ano? Sa pinagtatrabahuhan mo? Yung ang tawag doon? Ha? Oo. Yun. Uy, yung bait naman ito. Ang bait ni Dalaga. Anong grade nga nito? Grade 5 po. Grade 5. Anong pangalan nga nito? Limutan ko na. Ha? Marian. Grade 5 ngayon pasukan si Marian. Ano? Yung isa, Grade 1 po, saka grade 1. Ay, yung panganay, yung lalaki. Grade 8. Ito ang inaano, napapansin ko rito, Ate Alma. Oh. Di ba pwedeng malinisan to? ay ano po, pinapano ko po talaga. Ha? May balon po kasi dyan. Ah, may balon. Ah, may balon dito. Ah, itinambak mo para Oo nga naman, delikado sa mga bata. So, ang balon nyo, ito na lang. Yung nandito, balon yan. Oh, malalim yan, oh. Ito po, dalawang ano po, Ilang lampos dalawang lang po sa kanya. ng tao. Ah, okay lang. Oh, init. Ay, bata. Yung panganay mo, lalaki. Lalaki po, mahihain. Ilang taon, mahihain nga. Ano, 14 po. Ah, 10 years old. Anong grade naman nun? Po yun, Ha? 14. 14. Oh, ito yung Po yung 10. ito yung 10. Ito yung 10. Yung 6 naman po yung isa. Oo. Ito pangarap nito mag-artista. Po yan. Ano? Hindi niya makalimutan yung sabi ni Kuya JM niya eh. Na? Nahanapan niya para mag-artista. Oo nga, maganda tong batang ito. Oh, 'di ba? Oh, maganda yung bata, oh. Kaya lang kung masipag mag-aral, mas lalong maganda. Siya po, Masipag mag-aral? Ha? Ayaw po yan ma-absent. Wow, hindi nag-absent. Ayaw. Ayaw niya ma-absent. Ay, very good.
Kumain na kayo Siya na po. ng ulam? Ay naka-ano-ano po ng kalahating galunggong. Lating kilo. Presyo ng galunggong ngayon, 1 kilo, pang-apat na kilong bigas na yata. Kaya nga po. Grabe, mas mahal pa yung galunggong kaysa sa Marami. kilo ng bigas, no? Alam Yung 1 kilong galunggong, pang-4 na kilong bigas na. naawa naman po akong lagi lang sila nakagulay. Oo nga, mga bata pati, hindi Po. ganon, no? Mabuti tayong mga matatanda na. Po, kaya. At kahit pa everyday gulay, okay lang. O, pampahaba daw ng Hindi buhay. naman po sila nareklamo. Kaya lang ay, siyempre ina po baga Nararamdaman mo yon na nauumay na rin sila sa gulay, no? Ganun talaga pag mga bata. Ako noon, pagka ang ulam ampalaya, talong, okra, halos naiiyak ako noon galing sa eskwela. Pagod-pagod ka, tapos yung ng ulam, ampalaya. Pero ngayon, hinahanap-hanap ko na yung mga ganong ulam. Di ba? Ngayon nga po, sabi ko ayoko na ng karne. Oo, Pang gulay. tama ka. Hindi ka nakatrabaho ngayon. Hindi. Ilang araw na? Ano po, simula ako ng Webes pa yata. Mula pa ng Huwebes. Mahina ang boses ni Ate Alma. Ay, ano po Hinahanap ko dito sa lagyan ko yung mic ko, microphone. Hindi ko nadala, nalimutan ko. Wala po talaga ito. Bakit? Ganyan daw po pag may hika. Asthmatic ka ba? Opo. Asthmatic kayo. Itong mga anak mo, hindi naman. Hindi po. Hindi naman. At least hindi ay, ang asthma, bawal yan sa mga ganitong lugar. Nga po. Mainit. Mainit kaya po na dito sa labas. Kaya pala hinang-hina ka. So walang kayod ngayon. Sabi ni Kaagapay Mark, nung huling punta niya rito, parang kinita mo lang yata, 50 pesos ba yun? Hapon na yun. Opo. Paano yun? Paano bang, Po yun, nag-update lahat. paano ba yung bayaran? Ganun, sa ganun. Ano, depende po sa magawa mo. Kasi po yun, di ba nakaganyan po yun. Ah, Gaganyanin mo pa po yun. Tapos babalutin mo po kaya hindi ba yun? Opo. Yung mga pastillas, gano'n. Okay. Yung mga sa pasalubong, Opo, gano'n. nabibili sa mga bus, no? So, Tapos ang mura lang naman po yun. Pag nabalot mo na po yun, lalagay mo sa plastic. 12 peraso, ano lang siya, 75 lang po. 12 peraso, 75 centavos. Opo. Oh. Yun yung pinagtsatsagaan. Yung 50 pesos, ilang peraso na yun? Ano naman po yun, nasa 70 plus yata. Yung Oh. ay 50 plus. Yun lang kinita mo. Kulang pang 1 kilong bigas. Pwedeng 1 kilong bigas pero wala nang ulam. Wala nang Ganun kape, nga po, 1 kilo. Tapos nagawa na kami malunggay. malunggay. Buti may malunggay ka rito. Oh. Ano na nga, Ha? nakakalunggay. Oh, kakalbo na siguro araw-araw na. Nasa magdahon po yan. Ha? Nalagay na yun sa munggo, Oo nga. igigisa. Tama yung kasi maprotina din. Ate Alma, hanggang ngayon di pa rin ako nawawala ng pag-asa. Doon sa nag-promise sa atin na sponsor, katuwang natin abroad na maipagawa itong bahay mo. Siguro kung nanonood siya ngayon, baka maalala yung naging promise niya na maipagawa itong bahay mo. Anyway, Ate Alma, Marian, dagdagan lang ninyo yung mga dasal, no? Dasal kasi walang imposible sa mga panalangin natin, di ba? Kung nangyari nga sa iba, pwedeng mangyari din sa inyo, di ba? Hindi ka naman tamad, hindi ka naman tawag diyan, umaasang basta na lang, no? Nagtatrabaho ka naman, kaya nga lamang siyempre, yun lang ang abot ng kita mo doon sa hanap buhay mo. Naglalabada ka rin, Dati po. dati rin. Kaso nung na po magkahika na ako, tigil. Nung magkahika ka na, natigil ka sa paglalabada. Wala po kasi magbuhat na mag-iba. Oo nga, yun ang problema dyan. Mabuti na lang itong hirap nyo ngayong mag-iina, hindi nagkataon walang pasok, no? Ay siya nga po. Kataon, bakasyon. Pero kung nagkataon Ay naku. may pasok sa eskwela itong mga bata, kawawa naman. Mula dito, saan eskwelahan yan? Doon po sa FW doon sa may Di malayo din. Malayo din nilalakad ng mga batang ito. Hinahatid sundo ko po sila. Lakad sa kalsada. Oo, kasi mabibilis ang mga sasakyan dyan sa highway. Tapos pag galing ko doon, may ano na po ako, may baon na akong pagkain nila. Dinadala mo sa school. Opo, Oo. pakainin ko lang silang tanghali. Binabalikan ko silang tanghali. Pakainin ko pagkain, matrabaho.
grabing, Pagka alas 3, susunduin ko naman sila. yun ang sakripisyo ng isang ina na hindi matatawaran. Lalo siyempre sa mga nasa mahihirap na kalagayan. Kaya sabi ko lang po sa sarili ko, laban lang, kaya ko yan. Oo naman. Ang importante dyan, Ate Alma, pinaka-importante sa lahat, malusog kayo, wala kayong sakit. Yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi naman yung panghabang buhay eh. 'Di ba? Kahit ang gabi nagliliwanag din, Opo. o kahit ang buwan may katapusan din, 'di ba? Kaya ako naniniwala, Ate Alma, na lahat ng kahit paghihirap may katapusan din. Yung kaginhawahan nga may katapusan. Siya nga po. Yung pa kayang paghihirap din, lalo hindi ka naman nagpapabaya, 'di ba? Basta't lagi lang manalangin. Isama mo na rin yung panalangin, Ate Alma. Unang-una po kayo. Oo, Kayong mga sponsor. salamat. Ayun. Unang-una, Ate Alma, ipanalangin mo sa Diyos, kay Poong Nazareno, sa ating Poong may likha, na sana kung nanonood man yung katuwang namin, Kaagapay Abroad, na nag-promise na maipagawa itong bahay mo, sana mapanood niya ito. Ano? Lalo kong pinapanalangin. Ha? Sabi ko, Lord, ipuin mo po ang puso ni Ma'am Christine. Sabi ko, sana po matulungan kami. Kahit maipaayos lang po ang bahay namin. Kasi sabi ko nga po, baga, hindi naman habang malakas ako. Gusto ko lang po mawala, may matirahan man lang po yung tatlong mayos-ayos na bahay. Kasi hindi ko naman po pwedeng i-ano sa lugar nila. Mahirap din naman po ang ano nila. So gusto mo lang naman ma-secured tong magkakapatid. So yun yung pinagpipray ni Ate Alma. Makikita niyo po itong bahay talaga niya. Ayoko na pumasok sa loob kasi sobrang init po, mga katuwang. Sa tuwing mag-uusap kami ni Ate Alma, naiiyak talaga siya para sa pamilya niya, sa mga anak niya. Hindi man siya nagpapabaya, pero kapos talaga yung kanyang kinikita. Pero at least po hindi sila nagugutom. Tama po yun. At least hindi sila nagugutom. No? Hindi sila nagkakasakit. Yun ang pinaka-importante doon, Ate Alma. Hindi nagkakasakit. Hindi baling walang pagkain, wag lang may sakit. Yes. Ang iba dyan may pera, pero maraming sakit. Kaya yung pera nila nauuwi lang sa gamutan. Ano? Ang maganda rito, mga anak mo matatalino pati. Ay, siya po. Kahit naghihirap-hirap, matatalino. Tulad nito ni anong award mo ngayon, Ne? Ha? O yan, anong award mo ngayon? Matutuloy na po yung mga kaklase ko, matataas po May yung isang ano ka ba? May isang award ka. Ha? Na kay Mambula pa. Alin? May award po yan isa. May award. Ano yung award mo, Ne? Hindi po kasi kami naka-attend ng yung recognition kasi grabe ang init. Ah, grabing init. Sa recognition po ngayon, pagka umaga, moving up naman po ng kinita. Oo. Yun. Oo. Pansin ko lang yung mga, wala naman akong pinatatamaan, ha. Pansin ko lang kasi doon sa mga ibang eskwelahan, pag yung nanay lagi sa school nakabantay, tapos nakakapaglibre ng merienda sa teacher, no? Maganda yung grades ng anak nila. Nangyari po yan dyan sa panganay ko noon. Oo. Ano siya, with honor po siya. Oo. Alam na alam ko po pag recognition ay aakyat siya. Mm. Pagdating po nung akaurasan, bakit yung walang honor siya ang umakyat? Oh, kaya nga. Siya nang wala. Eh kasi panahon siguro na walang-wala ka, hindi ka makapunta sa school, hindi ka makalibre ng merienda sa mga teachers, no? Pansin ko lang yun eh. Meron akong pamangkin na sa elementary walang nakuhang awards. Pero nung mag high school, lumipat sa eskwelahan, valedictorian. Ayun po. Pambihira. Doon sa elementary, wala kahit anong awards. Nung high school na siya, lumipat ng school, ayun, valedictorian yung bata. May mga ganun talaga. Tsaka yung mga magulang na lagi nakabantay sa mga anak nila. Di ba? Hindi ko naman po kayang gawin yung ganun. Oo, kasi may trabaho ka. Una, wala kang panlibre sa merienda. Ganun. Di ba? Minsan nga po sa mga project, hindi ako nakakabigay. Isa pa yun. May mga teacher tayo, di naman natin nila lahat. Mahilig sa project. Ayun, kagaya po baga ng TV, mga electric. Dapat kung may electric pa na, wag lang yung kagaya po mga bakasyon. Kung kailan mga bakasyon, Oo. saka tatagain sa project.
project, electric fan, kung ano-ano pa. Yung kakilala ko nga ang estudyante, bago magbakasyon, ang hiningi sa kanyang project, 10 paso. Sabi nga ako po, 10 paso na may nakalagay ng bulaklak, nakatanim ng bulaklak. Eh alam mo naman kung saan napupunta yun. Sa teacher yun. Di ba? ako nga po pinabili ng kalamansi. Oh, Ay magkano po ang kalamansi? yung pantanim, 300 yun. Opo. Ay binili ko na lang po para maipasa lang yung high school ko. Grabe. Hindi siya Nasa public yan ha. Nasa public school yan. Tatagain ka naman sa mga projects. Kasama na yung para sa teacher. Hindi naman natin sinasabing lahat, Ate Alma. Pero meron at meron talaga. No, hindi nawawala po sa mga public schools. Sa karamihan po bagang estudyante, padadalan sila lahat ng magkano po ang tambo ngayon? Lahat tambo. Tambo. O di, magtitinda ng tambo si Ay teacher. siguro, sabi ko, ay wag na. Hindi lang naman ikaw ang estudyante, sabi ko. Nag-project na ako kay kuya mo, sabi ko tama na yun. Wala na akong iaano sa inyo. Sabi ko kung ipapasa kayo, bawal naman po baka ngayong ibagsak. Bawal. Kasi pag ang kaalakaran sa K-12, pag ibinagsak mo yung estudyante, obligasyon ng teacher na pupuntahan mo yan sa bakasyon. Pupuntahan mo sa bahay, yung bata, tuturuan mo. So kahit walang alam yung estudyante, ipapasa ng teacher, takot silang pupunta sa mga bahay-bahay para turuan yung mga estudyante nilang hindi nakapasa. Awa nga Yan po ang problema sa K-12 natin. Awa nga po ako dun sa high school kasi noon po tinatama na siyang mag-aral kasi nakikita po niya yung kahirapan namin. Sabi mama, yung dalawa na lang ang papasukin mo, titigil na lang ako. Sabi ko totoo hindi. Hanggat may lakas ako, hanggat ng buhay ako, igagapang ko kayo. Mag-aral ka. Sabi ko, yan lang ang maiiwan ko sa inyong ano pa mama. Pamana namin sa inyo. Magsikap ka, sabi ko. Kahit kahit pamasahe lang po, pinapapasok ko. Tapos yung mga pong nagkataon na hindi kami nakaka sa mga project. Yun po ang sinamanulog ko na pina-exam siya walang review. Bigla po siyang binigyan ng extra. Special exam. Siyempre walang review. Buti na lang po ito. Nakapasa. Napalino. Oo. Kaya makaka-grade 8 po siya. So ngayon yung panganay mo, grade 8 na. Grade 8 na. Ito naman si Grade 5. grade 5. Yung isa, Grade 1. grade 1. Yun nga po Kuya Efren ang problema ko. Sinasakit ng ulo ko. Kung saan naman po ako mahanap ng pambili nila ng gamit. Kasi yung mga uniform po sila, di ba po nagparabagyo, nagtag-ulan. Kung hindi man na po pwedeng garamitin. Kaya ang mamala po pati ngayon ng Uniform. uniform. Mhm. Kaya, So ang kailangan nila bags, school bag, notebooks, uniform. ito nga po, naka-moving up siya, pinangutang ko talaga. Para makasama po siya sa graduation. Kaya sabi ko, laban lang. Ay awa ang Diyos. Tama ka doon, Ate Alma. Hindi ako. Kuya Efren, kung nanonood man po ngayon si Ma'am Christina, sana po matulungan man po kami. Kasi hirap po talaga akong mabila ng mga gamit yung mga anak ko. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Ano nga po ko dun sa iba na yung iba mga anak may mga gamit na. Ako po talaga wala pa ni isa. Sana po, Ma'am Christina, awa naman po kayo sa mga anak ko. Hindi po talaga kayang masuportan ng gamit nila. Siguro po maanuhan ko man yung mga paisa-isa. Sana po napapanood po ninyo at matulungan po ninyo kami kahit yung tatlong bata. Sana po tulungan niyo po kami lahat ng mga nanonood. Tulungan niyo po si Mama mag-pambili na panggaan po namin sa school. Wala po talaga si Mama. Araw-araw po siya naghahanap ng mautang pero wala naman po nagpapautang. Siguro po walang pambayad po si Mama. Kaya wala nagpapautang, ano? Wala na kayong gamit? Meron po kami dyan pag di po nakabili si Mama, tatahiin na lang po namin. Tatahiin nyo na lang. Notebook ang wala, ano? Itong lupa nyo, sarili nyo ito, ano? Sabihin ko po,
po yan doon sa namatay niyang anak. Sabihan na niya. Parte-parte na po yan sa Ay, bahay. magkakapatid. Itong katabi niyong ito, Biyanan ko po yan. bianan. Ito, yung bahay na yan. Bianan niyo yan. Okay. Ano yung nag-iisa lang sa buhay ang bianan mo? O ano po, may kasama naman po siyang ano, yung isang anak niya po, nag-iisang anak na babae, kaya lang po ay medyo may ano po sa nag-iisa. Ay, sabi mo sobra sa Ano sa po, 8 kulang sa 7. opo. Ganyan. Yan yung pinapakita sa bag. Ay, oo nga. Sira-sira na mga ano niya, Wala na po yung mga zipper. Ayun, wala ng mga zipper. sira-sira na po. Pag dito kami nakabili, tatayin ko na lang po ito. Tatahiin mo. Alam niyo pong simula pa po siya niyang grade 1, binigay lang po yun sa kanya. Mula pang grade 1, grade 5 na siya ngayon. Tinatsagaan ko lang po So, mag- labahan. 4 years na niyang gamit. Po, kasi hindi ko mabili kaya mabilhan. So, bigay lang sa kanya. Bigay lang po yan. I see. Ate, dyan mo to. Bili kayo ng ano, bigas, ha? Pasensya ka na sa nakayanan ko, ha? Maraming salamat po Mm-mm. Kuya Efren. May maikain na po. Kaya, biling bigas, ano? Salamat po, pambili na po. Lagi tayong mag-pray. Ate Alma. No? Naman po kami nakakalaman. Minsan linggo, napadaan ako dito, wala kayo. Linggo po. Oo. Nasa simbahan. Nagsimba kayo. Sama-sama kayo. Opo, tapos ako po, hapon na to talaga ako na agad. Na-Bible pa po kami. Bible study ka pa. Nadaya po kami mga. So pagka linggo maghapon, wala kayo rito. Ako lang po, sila po pinapauna ko na pakakain. Okay. So pagkakain, uwi na sila. Uwi ko na po. Tapos balik ka uli sa chapel nyo. May Bible study pa kayo. Okay. Sige Ate Alma. Ha? Alis na ako. Ha? Maraming salamat po. Sana po sa mga nanonood, naawa po kayo sa amin. Kahit pambili pong gamit ng mga anak ko. Walang-wala po talaga. Wala man na po akong asawa na paaasahan. Kaya nakikiusap po kami para po matulungan po kahit itong mga bata. Isa nga pala, mabago ako ng usapan. Nabalitaan ko si Tay Tomas daw. Galing dito nung isang araw ba yun? Parang hindi ka natagpuan, hinahanap ka yata. Nabalitaan ko nga po yung may naghahanap sa akin na nakasaklay, nasa trabaho naman po ako. May nakapagsabi lang po sa akin. Si Tay Tomas. Kumusta ka na po? Ay, Sana magkita tayo. oo talaga. Tinitingnan ko po siya pag ako tinitingnan ko siya doon sa may Dimag din. Oh. Hindi ko po siya makita, siguro nag-ibang pwesto. Ay, pagka Lunes, day off niya. Ah, Sabi niya sa akin, pagka Lunes, Monday yun, Ate Alma, day off daw niya. Ayan. Ipasok naman siya doon, Martes hanggang Linggo. Pag Monday, day off. Ito has. Pumunta lang daw ito, hinahanap kayo. Talaga naman, desidido. decidido mo po. Si Taito has. Gusto mo Ate Alma, po. alis na ako ha. Sige, maraming Pray tayo ha. Pray tayo na sana may makatulong sa pangangailangan nyo mag-iina. Ako nga sana nagpe-pray din na sabi ko kung may tutulong para mapagawa itong bahay ninyo. Sabi ko sana ngayon na, tag-init pa. Inaalala ko pag tag-ulan na, baka mahirapan kayo. Natulog na po pa. Oo. Actually, mga katuwang, nagbabaha dito, hindi dahil sa tawag dito, sa baha sa palibot, dahil po sa tulo doon sa taas. Yung baha, yung bubungan po nila, tuluan na to. Tuluan yung bubong, kaya diyan sa loob ng bahay nila nagbabaha. Ay, sige na, Ate Alma. O, bye-bye na mga bata. Bye-bye na. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Kaya na, mga katuwang. Thank you for watching.